Pero kahit pa paano, acknowledge naman natin na may prutas yung pag-iepal niya ngayon. May magandang nadudulot. Even if I think hindi pa tapos, sana talagang yung revelasyon na ito medyo magkaroon ng resulta. Pero at least kahit pa paano, pasalamatan din naman natin. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Oh. Gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa AKAP. At mas lalo akong nagulat sa halaga. Ito. Ipapaliwanag natin na maigi kung bakit importante ho ito, ha? 26.7 billion. 26.7. No? Let's i-round off na natin na medyo conservative. Kasi kung talaga i-round off yan, dapat 27. Kasi 26.7 eh. Kaya lang, gawin na natin 26 para lang for the sake of hindi naman natin sinobrahan. 26 na lang. Okay? 26 billion. Billion ha? Billion po ito. Hindi ho ito million. Yung million niya, wala pa ako nahawakan ng nakitang 26 million eh. Ito billion. Okay? Billion po. 26.7 billion. Ang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Naku. Grabe. Alam mo, yan lang ang advantage si Senator Amy kasi may group chat siya mga yan. Tandaan ninyo, may mga, yung mga congressman, may group chat yan kung paano nila, siguro may spy siya doon. Baka meron siyang doon, kaibigan ng congressman, di ba? Nagbibigay ng info sa kanya. Alam nyo, etong DSWD, sabi ko na sa inyo to noon ito ang gatasan ng mga congressman. Gatasan ho ito nila. Diyan sila kumukuha ng tulong para, kunwari, sila yung alam mo yun, hindi ko nga maintindihan eh. Anong papel nila mag-aabot? Alam mo, ano ba? Wala bang kamay ito mga taga-DSWD? Kailangan pa talagang merong mag-aabot ng, papakita lang natin ha. Andali, pakita natin. Ayan. Kailangan talagang may mag-abot pa. Hindi ba pwedeng yung mismong sekretary na lang ang magbigay? Ba't kailangan iabot pa? May ganyan eh. Ayan talagang senaryo ng ating DSWD. Ito matindi. Yang AKAP, inimbento lang. As in, hindi huy talaga yan isang programa ng DSWD noon. Gets nyo? Ang talagang noon, yung ayuda, yung AICS, di ba? Yung assistance. Yun lang ho yun dati. Wala ho itong AKAP. Sa madaling salita, ginawa ho itong AKAP para ho talaga sa programang gustong gawin ni Tambo. Ganong kakapal. Nag-imbento ng sariling proyekto sa DSWD. Kawalang yan, di ba? Ang kapal ng muka. Yes, Senator JB, ako rin please. medyo naging curious sa AKAP. Ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask DSWD, what is this program about? Is it just between... Alam mo bakit sila nabibigla din at hindi nila alam yan? Kasi remember, dinidinig yan sa budget deliberation. Tandaan ninyo, may budget deliberation sa Kamara, sa lower house. May budget deliberation sa Senate. Ang nangyayari pa nga dyan, may sponsor eh. Yung sponsor na senator, siya lang yung nagsasalita. Kabisado niya kung ano yung programa ng departamento na yun. Parang i-defend niya yun sa kapwa niya senador na mga magtatanong kung bakit kailangan ang budget ng certain department ganito. Halimbawa, sa pagkakataon na yan, sinasabi nga ni Senator Amy, siya ang nag-defend ng budget ng DSWD. So, ibig sabihin po, sa Kamara at sa Senado, alam po nila ang mga programa ng mga departamento since sila po ang nag-a-approve ng budget. Nagtataka sila dito, bakit wala naman ito? Bigla na lang nagkaroon. Nick Saldino Baliber, salamat po. Bigla hong sumulpot. In the House and kasi wala ho kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with the SWD and the House of Representatives yung program?
Thank you, Madam Chair. Madam Chair, ACAP is just as foreign to us, technically. Oh, you're out. You're fired. Mantakin mo, DSWD USEC ka, sasabihin mong, kahit po kami, it's foreign to us. Hindi ko namin masyadong kabisado yan. Hindi nga namin masyadong alam yan. Ang lupit! Saan ka nakakita na inilakad nyo yung programa na yan na pinondohan ng ating bayan, 26 billion, hindi mo alam? Kung ako lang nandyan, at hindi ka lang maganda, baka binara kita dyan, ate. Patotoo lang. Talaga. Hindi. Oh, joke lang po yung maganda. Ha? Alam kong maganda siya, pero kahit may medyo, may ano na siya, meron na siyang maturity. Mantakin mo, it is also foreign to us. Yang Kalma Project. Kalma ka kasi ng kalma eh. Yung project na na AKAP, di ba? Mantakin mo. As Senator Bato, as it is provided Yes, in Yusek line Di Mapuro, item. I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, if this WD declares that is foreign to them, saan nanggaling ang budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Tama alam mo, tama si Bato doon. Baligtad na pala. Kasi dapat, ikaw yung lalapit ka sa Kamara, lalapit ka sa Senado during the budget deliberation, ipaglalaban mo yung budget mo. Halimbawa, paglalaban mo, meron kaming additional 26 billion for this AKAP project. Yeah, ganun dapat ang siste. Ipaglalaban mo ngayon yan. Na ibigay sa iyo yan ng mga mambabatas. Ibig sabihin, aprubahan. Mantakin mo, hindi niya alam. At sino naglagay? Kamara. Kasi nga, based doon sa text na nakuha ni Senator Amy, nanggaling kay Tamba. So parang sinasabi ni Bato, baligtad na pala ngayon. Hindi na kayo nagpo-propose ng budget, Congress na ang nagsasabi sa inyo, ito pa, dagdagan yung project nyo. Tanungin ko kayo, kung pinadagdagan, ano ibig sabihin nun? Nick Saldino, salamat po. Anong ibig pong sabihin nun? Kung pinadagdagan, no? May something new yun. Di ba? Ang Congress na mag-decide kung anong implement ninyo. Hoy, ayusin niyo yung signal nyo. Naka-PLDT rin kayo? Project na pupunuhan, program na pupunuhan. Baligtad, di ba? Parang Madam Chair, it's not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, Yusek So Di it does not Mapuro, did you exist as request a for this program. project? Was it in the NAP? It was not. No. It was foreign daw. Kasi wala pang guidelines. Lalo niyang hinukay yung kanyang kakabagsakan. Mantakin mo, kasi kaya ka nga nagde-deliberate ng budget. Although this is not a deliberation, this is a hearing. Pero ibig sabihin, tapos na yung deliberation. So much more na dapat alam mo kung ano yung projects ng DSWD at papaano gagamitin yun. Dito, sinabi niya foreign sa akin tong project na to, plus, bakit siya foreign? Kasi nga, wala po ito pang sistema kung papaano. Di mas lalo mo sinabi, ano yan? Nilagay lang basta-basta ng walang ways para papaano ipamigay ang AKAP sa taong bayan? Kung sino makikinabang? Sino ba mga qualified para makatanggap niyan? So wala pa pala. Why did you ask for it?
the real question is, since you did not ask for it, meaning, bakit nilagay yan dyan? At sino naglagay nan dyan? Based nga sa text ni Senator Amy, walang iba kung hindi si Speaker. Anong tawag mo doon? Ang kapal ng muka. Ang tanong, dyan sa 26 billion na yan, magkano kaya ang binibigay doon sa mga vlogger na hip-hopper na dating mga addict na nagkaroon ng breakthrough sa kanilang vlogging, tapos nagbebenta na kung ano-ano, at kung pati kaluluwa nila, pati prinsipyo nila, binenta na nila. Ang tanong, ito pa matinding tanong dyan. Ito talaga matindi. Sa akap na yan, magkano dyan ang binigay doon sa mga callboy ni yung vlogger na nakatupis? Magkano? Magkano panchupanga dyan? Yun talaga ang totoo eh. Di ba? Magkano kaya? Oh. There we go. Yes. Do we allot sums of money, enormous sums of money such as this, almost 27 billion, for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and it's just left open? Yan ang matinding banat. Humanga ako dito sa banat ni Senator Amy na to. Nagustuhan ko tong part na to. Undefined, walang target, wala, as in, wala. Mag-invento tayong project. Anong pangalan? AKAP. Sandali! Sino ba yung tumatawag? Sandali. Ay, nako. Tuloy. Is this the usual practice in the DSWD? Not necessarily a usual practice Not in the necessarily. DSWD. So sometimes DSWD has these magical projects that no one has ever heard of before. We don't create magical projects, Madam Chair. These are But part when of is the it GAA. necessary? You said not necessarily. So there are times when it is necessary to invent projects? There are times when there are necessary projects to Yes, you have QRF and you have all kinds of emergency Yes. assistance. I'm very familiar. Why do you have to invent AKAP? AKAP is not invented. Kawawa naman si ate. Alam mo, wala naman talaga siyang kasalanan dyan eh. Sa totoo lang in fairness kay ate, wala naman po talaga siyang kasalanan dyan sa ano na yan, sa AKAP na yan. Napahamak nga siya dyan eh. Kasi, mantakin mo, hindi naman part ng programa ng DSWD yan. Idinagdag lang. Di ba? Idinagdag lang ng kamera, tapos biglang siya ang haharap to defend it. Kawawa si ate. Alam mo kung ako si ate. Alam mo, te, you don't deserve the heat. Naaawa ako sa iyo. Sa totoo lang, naaawa ako sa kanya kasi, siyempre, wala naman siyang choice eh. Official siya ng DSWD. She has to face the Senate. At the same time, she has to defend something na hindi naman nanggaling sa kanya. Di ba? Yung programa, hindi naman galing sa kanya. Galing naman sa Kamara. Tapos i-defend mo. Hindi mo naman masasagot. Bakit? Hindi nga. Wala pang, in other words, wala. Out of nowhere. Kaya nga tinawag ni Senator Amy na parang magical project eh. Kasi wala eh. Nothing. Di ba? Lorena, salamat po. Wala ho talaga. Yun eh. But you just said that guidelines and the purposes had not been established. Yes, guidelines have to go through proper policy procedures. So Pero it's not linagyan na ng invented out pera, of the walang air. nakakaintindi kung paano gagawin, kung kanino ibibigay Patse. for a line item magically appears in the GAA. It's fought over, debated, and discussed very, very thoroughly in the subcommittees as well as the plenary. This wasn't. Madam Chair, we are currently
creating the guidelines, and we would be happy to share with. Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon. Yun. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Yun talaga yun. Madam Chair, for programs that are intended for poor, vulnerable, and disadvantaged, we welcome, obviously, more programs, and we would be grateful to be able to implement these other programs. Alam mo kung ano lang ang nakakainis dito sa USEC na to? Huwag mo nang i-defend. Defend ka pa ng defend. Alam mo namang wala ka eh. Alam mo namang you're out of the loop. Alam mo yun, pinaing ka ng mga buhaya. Pinaing ka sa aso. 'Di ba? Kasi ang nangyayari, defend ka ng defend, di mo naman kasalanan. Oh, palusot ka ng palusot, di mo naman kasalanan. Sabihin mo na lang talaga, wala ho eh, kasi galing ho yan kay speaker, wala kami magawa. Di ba? Aminin mo na lang, si speaker po kasi gusto niya ho itong project na to, kaya binigyan niya kami ng project na AKAP sa DSWD. Tapos nasa kanyang approval kung saan gagamitin. O tama si Diego Latico, dapat ipatawag yung head. Ayun, ang head politiko. Sama-sama sila. I'm familiar with your mandate, but nothing in your mandate indicates that you should be inventing projects and that you are exempt from usual budgetary study and procedure. I'm sorry. Madam Chair, kaya siguro nagkaganon dahil hindi talaga sa kanila yung programa na yan. Yun na nga yung sinasabi. English lang yun, Bato. Pero tama, maganda yung pasok ni Bato doon. Diniin niya talaga. Baka naman kasi talaga, Mr. Senator Amy, na hindi kasi sa kanila galing yung project. Ganun lang kasimple. Tama. Oh, hindi talaga sa kanila. With due respect lang, in fairness to Yusek Di Vaporo. Naku, kita mo na. Nakakita lang na maganda ito si Senator Bato. With respect na kagad, ha? Senator Bato talaga, oh. Iba ka talaga. Matikas ka talaga. Sabi nga nila, mga pulis, matitikas sa mga yan. Matikas si Senator Bato, ha? Bago nga yan sa kanya. Sabi nga niya, foreign eh. Hindi niya alam. So, huwag ka mag-alala. We are not faulting you for that. Kaya we are just investigating. Dahil the usual mangyari is meron ng bahay yung pondo, like AX. Kung sisingit man yung meron mang intervention dyan during the BICAM, ang lower house at saka upper house, the most that they can do is siguro dagdagan yung amount ng AX na yan. Pero may bahay na yan. Pero yung gagawa ng bagong bahay dyan during the BICAM, I don't know how feasible is that. Kaya nga sabi ng aming chairman, it's very magical. Kayo mismo, this WD, hindi nyo alam na, uy, boom, may AKAP pala na ganito kalaki. Oh, tama. Tama! Magaling talaga. Mismo. Dahil dyan, bukas na bukas, may presko na naman yung mga tuta ni Tambaluslos. Oh, yung mga tuta ni Tambaluslos. Ipagtanggol nyo uli, bukas! Kawawa naman yung amo nyo, yung Panginoon nyo. Pagtanggol nyo uli. Totoo, may nabasa lang ako bigla. O, naalala ko lang bigla. Sabi ni Yusek Mapuro, hindi kita inaaway wag mo ipagtanggol yung AKAP pag hindi mo alam. Kasi lahat kami hindi alam. Kahit sinasabi ng DSWD, wala silang alam tungkol sa guidelines, foreign itong project, at linagay lang dyan, nasa press release na yung AKAP will provide 5,000 cash payment to 12 million poor households. Are you aware of that? Yeah, I've read those press releases, But isn't Madam this a mere Chair. duplication of so many programs already initiated by previous administrations, the 4Ps and then the AIX, the never-ending
ayuda, SAP 1, SAP 2, walang katapusan to. So this is hardly a guideline. Pero ang liwanag na, nangako na, 5,000 sa Madam Chair, 12 million households. Eto kita mo, meron ng press release. Nung tinanong siya kanina before, di ba? A minute ago, nung tinanong siya kung paano ba madidistribute tong AKAP, ang sagot niya hindi niya pa alam. Inaayos pa lang daw yung sistema kung paano ibibigay sa taong bayan yung AKAP na yan. Pero tinanong ngayon ni Senator Amy, parang wait, may nabasa ako eh. Ito na daw ang gagawin sa AKAP. In other words, nauna pa yung press release bago malaman nung sariling mga opisyal ng DSWD. Ang tanong, saan galing yung press release? Di ba? Saan galing yung press release at hindi alam ng mga taga-DSWD? Alam na natin. Kay Tambo. Kay Tambo King. Ay, hindi mo alam. Madam Chair, I cannot confirm whether those are the numbers that are decided on, as we don't have any guidelines yet. Ayan, alina oh. We do not have the guidelines yet. But there is a press release. Mantakin, mga kababayan, simpleng ano yan logic eh. May press release na nagsasabi ng AKAP makakatanggap nito 5,000, ang 12 million ba yun? Ng mga 12, basta may numerong binigay kung ilan ang makakatanggap nun ng 5,000. Ganun daw ang AKAP. Tapos ang sagot ng opisyal ng DSWD, representante ng DSWD, ma'am, wala pa po kaming guidelines. Wala kayong guidelines pero nasa media na yung gagawin ninyo? So, sino naglabas niyan? Yan dapat ang follow-up question eh. Sino naglabas nitong press release ninyo? Mas kung handong to lumabas sa PNA December 27. O, PNA. Ibig sabihin, it is official. Kasi Philippine News Agency yan. Official na lumabas yan. So, sinong naglabas niyan nang wala kayong kaalam-alam? Well, for our Christmas programs, or we don't have AKAP in any of our Christmas programs, I can say that definitively. But with regard to any pronouncements of how AKAP will be implemented and what amounts will be provided through AKAP, we don't have guidelines for that yet, Madam Sige, Chair. Yusek, ganito na lang, magtulungan na lang tayo. Alamin natin ang mga detalye nitong programang to, pare-pareho kami ni Senator Bato, ni Senator DV, Senator Risa. Nagugulat po kami kung saan to galing at ano ibig sabihin. Yes po, Madam Chair. And I'd also like to say that we are very open to many innovations and new programs. Ate, pinagaganda mo pa eh. Ako naiirita na ako sa'yo ha. Pinagaganda mo pa eh. Ayan, we're open with innovation. Dapat sa'yo, hindi dyan sa DSWD. Dapat sa'yo sa Department of Tourism. Pinagaganda mo pa eh. Ate, sabihin mo na lang wala kang alam. Wala po akong alam dyan. Basta pumasok sa programa namin yan. Di ko nga alam kung saan galing yan eh. Ang dami po pa sinasabi. Ate naman. Bakit mo masyadong pinagtatanggol si Tambo? Ano ba meron kayo dun? Masyado mong sinasayang mo yung iyong family name. Para lang ipagtanggol si Tambo. Booking na booking eh. Booking na booking. Simple lang yan ha. Wala pa kayong guidelines, nasa media na. Yung guidelines. Saan ang galing yung guidelines? Yung totoo, saan galing yung guidelines? Saan galing yung plano na yan? Bakit meron nauna pa yung media kaysa sa inyo? Diba? In DSWD. And it is a new thing where we create something new.
Madam Chair, just to add. Okay lang yan, okay lang. I'm not gonna fight with you over that, but that's completely inaccurate and untrue. Alam mo, pasalamat talaga kayo. Wala na dyan si Miriam Defensor. Sigurado ako na BS kayo nun. Kung nandyan pa si Miriam Defensor, nako, nayari kayo. Kaya nga alam mo, kaya minsan gusto ko talagang, ito yung sasabihin ko, pero ayoko, pero susuportahan nyo ba ako? Ay, ganun no? Hindi, may nag-open up lang kasi sa akin kanina. Huwag ko na nga i-open, tuloy natin. Okay, Senator Bato, please. Pagkuhan ko lang kay Yusek na walang problema. Wala kang problema dito sa amin. Huwag ka mag-alala. Si Bato, masyado namang malambing. Bato, ha? Iba yung Ismael ni Bato, no? Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Lang talaga is, nagulat lang kami sa Senado. Oh, Iba Ismael ni Bato, Kinikilig ako, Pambalentine, Na-joke lang, Senator Bato. Gino-joke lang kita, ha? akap. Oh, hindi namin nakita yan sa, kahit na ilang araw mo pag-aralan yung NEP, kahit ilang araw mo pag-aralan yung GAB. Hanggang sa kwan, hindi mo talaga makita yan. Nagulat na lang kami ngayon na may ganyan pala. Ikaw nga, nagulat ka sa inyong departamento yan. Okay lang, pareho tayong nagulat ngayon. A happy Huwag ka lang surprise, mag-alala. Senator Bato, Madam Chair. A happy surprise because it will help the disadvantaged Yeah. at the end of the day. Hindi, walang problema yan. Okay lang yan. Kung mapunta sa taong bayan yan, importante yan. Okay ako, walang problema. Yung nga lang, siguruhin ninyo ha, dahil ang PNP ngayon, nagbabantay na pag mag-release kayo, na babawasan na naman yung pera. Bisto sa pagdinig ng Senado na paso na pala ang SEC registration ng grupong nanguna sa pagpapapirma para sa People's Initiative. Tila naghugas kamay din ang isa sa mga abogadong nakapangalan sa signature campaign sa pangakong ayuda ng kanilang pinapirmahan. Grabe itong nabuking na naman nila, Wala pala, hindi rehistrado sa SEC. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Itong mga tao ngayon, hinahanap na yung saan nila i-claim yung card na pinapromise sa kanila. Sorry. Ha? Nagsorry si Attorney Anthony Abad nang humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng umano'y bayaran sa pagpapirma sa People's Initiative para sa charter change o pag-amyenda ng saligang batas. Isa si Abad sa mga petitioner at makikita ang pangalan niya sa pinaikot na signature sheets sa iba't ibang distrito para sa Chacha. Nasa pagdinig din ang ilan sa mga pumirma sa petisyon pero gustong bawiin ngayon ang kanilang pirma. Nalinlang daw sila sa 1,500 pesos na pangakong tulong. Pero giit ni Abad, wala siyang alam sa alegasyong suhulan. Hindi rin daw siya miyembro ng grupong pirma o People's Initiative for Modernization and Reform Action na siyang nanguna sa pagpapapirma sa People's Initiative. Advisor lamang daw siya ng grupo dahil advokasya niya ang charter change. You have no involvement, but you are the single name on the signature sheet. Grabe, Because of no? the alphabetical order of the petitioners, my name was put at the top. Gaya ng grupong pirma, nakausap din daw ni Abad si House Speaker Martin Romualdez. Did you also meet with Speaker Romualdez? I met him also. I just accompanied Mr. Oñate and Kong Rufus, and he just thanked me for participating. Giit niya, wala siyang alam sa nilalaman ng ipinakalat na signature sheets. Sagot mo lahat. Fraud, pati yung panliling lang, pambobola, yung suhol, yung pera ng gobyernong ginamit. Kaya mo lahat yun. I did not join this to engage in fraud. Nangyari na nga Ang daming nag-testify na gano'n ang nangyari sa field. So pananagutan mo yan. I'll address it. Kinwestiyon naman ng mga senador ang grupong pirma kung bakit hindi direktang nakasaad na pag-amyenda sa economic provisions ang nakalagay sa signature sheets. Katwiran ni pirma lead convener Noel Oñate, That will be decided by the Constituent Assembly. Technically, hindi niyo pa ho alam kung anong gusto niyong palitan sa Constitution. Basta ang importante lang ho, maalis yung, ma-diminish yung power. Alam mo, eto dito booking na booking siya
Alam nyo ba sa People's Initiative, dapat nandoon mismo yung gustong i-amend sa Constitution? Nandun dapat nakasulat yun. Tapos ang sabi niya, it is for the committee to, dun sa mga ang magbabago. Kuya, naintindihan mo ba ibig sabihin ng PI? Ito, kinonfirm ko ito. Kinonfirm ko ito talaga sa mga abogado. At talagang sabi nila, kailangan nakalagay dyan. Kasi yun na nga yung pinirmahan ng tao eh. Hindi mo sinong gago na pipirma na walang laman? Oh, halimbawa sa kontrata, gagawa ka ng kontrata. This contract is between Mocha Girls and the producer. Oh, ito. Tapos walang laman sa gitna. Tapos sa baba, signature ko at saka signature ng producer. Sinong tangang gagawa nun? Di ba? Dapat po nakasulat na kung ano yung gustong i-amend sa Constitution. Remember, ang PI ay kailangan amendments lang. So dapat nakalagay na dyan kung ano yun. Yun yung People's Initiative dapat. Iba ho yung CONA sa CONCON. Actually, may mali nga dito yung grupo nila Mark eh. Si Mark Modus of Manila. Discuss pa ng discuss ito. Hindi naman maintindihan. Kasi daw, ang sabi doon, sabi ng group, ito ni Mark, pati yung mga tatanga-tanga niyang followers, sorry pero totoo boboto rin naman ng taong bayan in the end. Tama naman sila na boboto rin yung taong bayan in the end. But, ang magdi-decide kung ano yung pagbobotohan nila ay pag naayos tong PI muna tayo, wag na muna sa CONAS at saka CONCON, magkaiba ho yun. Sa PI, ang mag-aano niyan, it's either Senate President or the Speaker of the House. Dito, talong-talo kasi sa numero nga, talong-talo ang Senate. So, definitely yung Speaker of the House. Alam naman po natin na kontrolado ng Speaker of the House ang House. Ang mga congressman, di ba? So in other words, sila ang magdi-decide which amendments ang isasama doon sa bobotohan. Yes, boboto ang tao, pero since hindi na nila maiintindihan dahil kulang na sa oras yung pagpapaliwanag. Kasi ang sabi nga sa akin ng mga abogado, dapat ipinapaliwanag muna yan. Kailangan tatanungin mo, ano ba problema sa konstitusyon na to? Ano ba yung planong i-amend sa Constitution? Ano bang mangyayari pag in-amend yung Constitution na yan, yung part na yan? Ibig sabihin, ano yung dadagdag o ano mangyayari? Ano ang bang masusolusyonan nito? Paano mo ipapaliwanag sa taong bayan yun? Tapos boboto taong bayan. In other words, in the end, wala na hong time para ipaliwanag sa taong bayan. At ang mangyayari dito, pera-pera na lang uli. Ang taong bayan, yun na nga lang bumoto ng tamang presidente, hindi magawa eh. Diba? Bumoto ng tamang senador, paulit-ulit pa rin si Lito Lapid. Bumoto pa kaya ng amendment sa Constitution without explaining to them and no enough explanation. Hindi sapat pa ang panahon. Ano sa tingin ninyo ang gagawin ng taong bayan na pagboto? Nga. Kung ano yung ibibigay sa kanila, yun na iboboto nila. Yun ang gusto kasi ng Kamara. Na daanin sa pera itong konstitusyon na ito. Dahil marami nga silang nakukuhang pera ngayon. Tapos ang sasagot ng lead convener na pirma, na nagpapirma daw, hindi, pagdidesisyonan na yan pagdating doon sa Hindi ho, sir, dapat pag nagpapirma kayo, dapat nandan yung details. Para hong kontrata yan para hong pipirma mo kasi gusto mo yung nakasulat. Gusto mo yung amendments na yon, kaya ka pipirma. Hindi mo nga maipaliwanag kung ano yun Of the Senate.
Lumabas din sa pagdinig na pasuna ang rehistro ng pirma sa Securities and Exchange Commission noon pang February 2004. Ba't pa kinaladkad yung pirma? Bakit ginamit-gamit pa itong kalansay na korporasyon na patay na? Isa yan. Oh, dito nabutasan sila. Wala na yung korporasyon, pasuna yung permit, wala na sila, dokumento, expired, in other words, for 2 years, and yet, sila pa ang tinap. Di ba? Ito po yung observations ninyo. When we check the status of pirma, we knew na canceled na po yung registration. And we also knew that it would take a while bago po kami makapag-file ng petition for reinstatement. Sa pagdinig, siningil din ng mga senador ang grupong pirma kaugnay sa listahan ng mga nag-donate para sa kanilang TV ad na EDSA Puera na nagsusulong ng charter change. Sa nakaraang hearing kasi sinabi mismo ng pirma na umabot sa 55 million pesos ang ginastos para sa naturang TV ad. Kalahati raw dyan ang galing kay Oñate at tumanggi na siyang pangalanan ng ibang donors. Nung pumasok sila sa ganitong advocacy, hindi pa dapat ready na sila and proud to say na ipinaglalaban nila itong charter change, itong People's Initiatives. Naniniwala po sila pero concerned po sila sa kanilang privacy at security. Nasita rin ng mga senador ang 26.7 billion pesos na pondo sa ayuda sa Kapos sa Kita o AKAP program ng DSWD na hinala nila ay magagamit sa People's Initiative. Depensa ng DSWD, hindi sila humingi ng pondo para sa proyekto pero gagawa daw sila ng guidelines kaugnay nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Yan o ang hirap eh. Alam mo, kawawa sila eh. Alam mo, pansinin nyo to from the DSWD, na ginagamit ang pera ng taong bayan para mangulol ng mga Pilipinong pubirma dyan. Okay? Ito naman, nabuking pa. Diba? Nabuking pa, na paso na pala yung kanilang dokumento, tapos hindi pa nila alam kung ano yung pinapipirma nila sa taong bayan. Ipubusta ko sa inyo bukas na bukas. Mag-iingay na naman itong mga tuta ni Romualdez. Ibubusta ko sa inyo, sigurado ako dyan. Mag-iingay na naman yung mga yan. Ipagtatanggol na naman nila yung Panginoon nila. Kasi booking na booking. Kaya nga nila, di ba, sinasabi, bilisan nyo na, itigil nyo na yung hearing. Bakit? Nabubuking sila sa hearing. Yun ang totoo doon. Kaya ho sila pinatitigil, pinabibilisan, kasi booking sila. Habang tumatagal yung hearing, lalong nabubuking. Hindi to People's Initiative, Tambaluslos Initiative to. Sa totoo lang, kung magagaling sana yung... Kasi sana mga abogado yung mga nagtanong. Kasi kung magagaling yung nagtanong na senador, pasensya na ako sa mga ibang senador dyan. Pwede yung mga follow-up question dyan is yung... ano ba trabaho nito? Nitong paano nakakita ng... Mantakin mo 55 million, gagastos ka dahil sa advokasya mo na pumirma ang tao? Sinong ginago mo, Brad? 55 million? O sabi nila kalahati. O sige, gawin na nating 20 million. Gagastos ka ng 20 million mula sa bulsa mo dahil gusto mong baguhin ang konstitusyon na hindi ka naman sigurado kung magagawa mo yun. Kuya naman. Wag naman tayo maglokohan dito sa Pilipinas. Hindi porket nanalo ang budol-budol. Pwede mo nang lokohin. Dapat nga tanungin dyan, ano ba negosyo mo? Ano ba trabaho mo? Ba't meron kang extra na 20 million para igasta dyan? Di ba? Sino ka ba? Siguro kung si Ramon Ang yan, paniniwalaan ko pa. Di ba? Kung si Manny Pangilinan yan, kahit hindi niya inaasikaso PLDT, paniniwalaan ko pa kasi may pera yan. Yeah. Pero sabi nito isa, sana nandun si Tolentino. Yun na nga, yung mga inaasahan natin, wala pa eh.